Sa isang maliit na bayan, may nakatirang mag-asawang mapagmahal, masipag at mabait. Lahat na yata na mabuting katangian ng tao ay nasa kanila. Ang pangalan ng mag-asawa ay Julian at Anita. Nang sabihin kong mahal kita, asahan mong hindi nagbibiro. Ang pusong ito, nasa pagsinta, ay lubhang takot mabigo. At ikaw ay huwag magtataka, unti-unti ka malulayo. Di rin mag-iba ang dapat kong magsuyo. Kahit na ako ay limutin mo at hamakin ang pagsinta, itong aking puso'y may dasal sa tuwina. Lumigaya ka kahit na ako ay sadyang magdusa. Liliwangan magkaka pagkat mahal kita. Si Anita ay isang may bahay o housewife. Pero maski malaking bahagi ng araw ay napupunta sa gawaing bahay, gumagawa at nagtitinda rin siya ng panghimagas at iba pang pagkain sa mga mag-aaral sa mababang paaralan sa bayan. Di lang yun, habang nasa klase ang mga bata, siya'y nananahi o naggaganchilyo. Tuwing makakarami siya, Bilib talaga ako sa iyo, Anita. Ang bilis mong magtrabaho. Ang ganda pa ng gawa. Rona, ganyan talaga kapag mataas ang ambisyon sa buhay. si Julia naman ay namamasukan. Maaga siyang lumalakad tuwing umaga. Kasi i-deliver pa niya ang mga kakanin sa mga karinderya sa paligid at loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Sa katunayan, pati ang mga bossing ay kay Mang Julian nag-o-order ng panghimagas. Panregalo sa kaibigan o para ihanda sa mga bisita. Hey, Mags. Have you tried Aling Anita's kakanins? Maggie June. Yeah, they're so delicious. Have you seen her crocheted curtains, though? They're so beautiful. Is that so? I'll tell my wife. Sobrang galing talaga ng mag-asawa, no? Sa pamamagitan ng tiyaga, sipag at tipid, sarili nila ang bahay nila. At maliit man ito, kumpleto naman sa gamit. Bahay namin maliit lamang, pero malinis to, pati sa kusina. Kain man kami, laging sama-sama. Pen, kasarap pen, de kutsilyo de almasen. Buhay langit, sagana na sana't lubos ang ligaya sa bahay na ito. Ngunit mayroong kulang ng isang tulad mo. Ang munting bahay na ito upang maging isang palasyo. Kulang ng isang tulad mo. Ang munting bahay na ito upang maging isang palasyo. Ay, 6 na taon na silang kasal. Di pa rin ito pinagpala. Kaya nga ang tanging libangan ng mag-asawa ay ang panonood ng TV. Lahat yata ng uri ng serye kanilang sinusundan. Mapateleserye o pantaserye. Minsan nga may anime pa. Matapos ang matagal na paghihintay, ang bata ay kanilang tinawag na Juan. Dahil kay Juan, lalong nagpursige ang mag-asawa. Ewan ko ba,
May superpowers yata ang mag-asawa. Pinagsasabay nila ang trabaho, negosyo at pagpapalaki ng maayos kay Juan. Puso sa pagtulog, gumising na. Imulat ang mga mata ng dahan-dahan. Huwag na managinip pa, salit ay gawin. Magsimula ka na nang may marating. Punso, anong hindi mo sa iyong pagtulog? Tunghayan ang kagandahan ng liwanag. Dapat masanay na ang iyong katalimutan. Alamin na ang iyong kalayaan. Gumising na ang puso, bukang liwayway na. Sige na aking puso, umayo ka na. Gumising na aking puso, gumising. Mabait na bata si Juan. Kaya lang, tulad ng ibang bata, siya'y malikot, makulit, at madalas nakakalimot. Wala namang perfectong tao. Ano bang epekto kung meron kang epekto? 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 Juan naman, sayang ang tubig, ang kuryente, pati pagkain di mo inuubos. Sa panahong ito, malaking kasalanan yan. Maraming problemang nagmumula sa pag-aaksaya. Isa na riyan ang polusyon sa lupa, langit at laot. Lupa, laot, langit ay magkaugnay. At lumalaki pati gastusin dito sa bahay. Mahirap ang buhay, anak. Sorry po, Nay. Di po sinasadya. Nalilimutan ko lang talaga eh. Alam namin yan ng tatay mo, pero di lahat ng tao alam yan. Gusto mo bang tawagin kanilang Juan Aksaya? Hindi po. Sorry po. Di na po ulit. Totoong totoo na ha? Kinagabihan, habang natutulog si Juan, Oh, ang init naman. Nyat! Nay! Tay! Naputulan ba tayo ng ilaw at tubig? Kasalanan ko? Hindi anak. Brown out lang talaga. Malawakan daw. At ang kuryente pa rin ang nagpapatakbo ng pumps na naghahatid ng tubig sa atin. Pwes, walang kuryente, walang tubig. Kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente, walang kuryente, walang kuryente, kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente, wala. O, dito ka muna sa tabi namin. Papaypayan kita at kukwentuhan hanggang sa makatulog ka. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po, Binibining Gina! Oh, heto't Lunas na, wala pa rin kuryente. Ako'y natutuwa't mukha kayong mabango, kahit walang tubig. Nagigib po kami ni tatay. In fairness, ang layo na nilakad namin. I'm sure, bata man o matanda, pati na siguro ang mga hayop, nahihirapan.
O siya, maski may problema lang talaga sa power plant, pag-usapan natin ang malalaking problema sa mundo, ang climate change, kakulangan sa tubig, polusyon at iba pang problemang hinaharap ngayon ng tao. Alam niyo bang tao mismo ang naglikha ng mga problemang ito? Pero, nasa tao pa rin ang solusyon. Ngayon, paano kaya makakatulong ang mga batang tulad ninyo sa paglutas ng problema? Patayin lahat ng ilaw at appliances kapag di ginagamit. Very good! O, ano pa? Ma'am, di ba mas maganda kung ang appliances na may standby mode, yung bang may nakasinding pulang ilaw maski naka-off ang gamit, ay bunutin sa saksakan? Teacher, siguro mas madalas maglaro ng di gumagamit ng kuryente o gumagamit ng recycled na ano. Sabi ni Ninang, mas maigi daw yung sa katawan at isip at mas maganda pa raw ang samahan ng magkakalaro kesa PlayStation o online games halimbawa. Tama! Class, magbigay ng mga halimbawa nitong mga larong di gumagamit ng kuryente o nagre-recycle ng mga bagay. Iyon pong... Ang gagaling ng mga estudyante ko. Pero isa-isa lang at huwag kayong masyadong maingay. Sa tubig po, huwag paglaruan ang hose. Habang naliligo, sahurin ang tubig. Ganito po, oh. Ako naman! Ako! Op! Awat na. Kita niyo't ba sana kayo? Ma'am, ang tubig na nasahod ay magagamit pa pang flush o kung wala masyadong libag, pang mop ng sahig. Nang sahig sabi! Bawasan daw po ang binibili, lalo na ang mga nakabalot sa plastic. Nang pagbawalan ng doktor ang chips kay ate, di lang siya lumusog. Kumonte ang plastic na kailangan naming hanapan ng ibang gamit.
Okay, time na. Assignment. Bukod sa paghihiwalay o sorting ng basura, mag-isip ng class project na makakatulong na ayusing muli ang kalikasan. Project na maaaring patuparin dito sa paaralan natin. Di nagtagal, Pasado 12:00 na. Di ba kayo kakaing mag-ama? Tapos na kami rito. Tignan mo muna itong pinagtulungan namin ni Juan. Wow! Menos sa pandilig yan. Ikaw ang nakaisip nito, Juan? Ito. Mabilis pong lumaki yan. Sandali lang malilim na rito sa atin. Menos sa gamit ng electric fan. Sabi nila kung magtanim lang ng puno sa buong bayan ay malaking bawas sa init. Naglagay na rin po ako ng tigatlong pamaypay sa bawat kwarto. Mamamaypay salit na mag-electric fan hanggat maaari. May tig-isa na rin tayong canvas bag na gagamitin tuwing mamimili. Dapat talaga ipagbawal na ang plastic bag. Wow! Salamat, Juan. Si tatay po ang nagbayad ng lahat ng yan. Itong batang ito. O ito naman daw ang para sa mga basura natin. Ang nabubulok ay i-compost. Aba, maganda iyang pataba para sa tanim nating gulay. Eto pa ang isang naisip namin ni tatay para makatipid sa tubig. Tatay, palitan natin lahat ng ilaw natin. Mag-CFL na po tayo. Mas matipid sa kuryente, kaya mas mabuti para sa kalikasan. Nanay, wag na kayo mag-floor polisher. Magbubunot na lang ako. At saka ang mga damit ko, wag niyo na kayong plansyahin. Teka, sobra na yata yan. Nagtitipid eh. Oo nga pala, maglalakad o magbibisikleta na lang ako tuwing lalabas ng bahay. Di nakapag-reduce pa ako. Kayo na rin po nagsabing malaki na ang tiyan ko eh. Kumusta ka na dyan? Anyway, simula lang lahat yan. Marami pa tayong magagawa para maging mas maayos ang kapaligiran. Naks naman, si Juan matipid na talaga siya. I'm so proud. kayo mga bata, matatawag ba namin kayong Juan Matipid? So, pakikita namin, no? Ang nakita niyo kanina, di ba, meron kayong nakitang dalawang tao talaga na nag-anino, no? Shadow movement ang tawag namin doon. So, pakikita ngayon nito mga batang to, ang iba't ibang magagawa ninyo, no? Ilan lang sa mga magagawa ninyong shadow movement pieces kapag kayo nag-aanino. Okay? Wala kayong gamit na puppets, ilaw lang ang meron, no? Pwede pa rin kayong magsagwan. Okay. O, type niyo ba yung mga sagwan nila? Ano yung gamit nila? Walis. Oo. So, nahuli siya, no? Ng bote. Next. Sino yung mga kabayo? Ayun. O, sige. Kabayo na. Ayan. O, balik. Balik. Nyo
ano? Ano pang pwedeng gawin? Swimming! Ayan. See? Okay, so mga batang Delpan, sumunod sa mga ate at kuya ng Kap at ng Anino, tuturuan nila kayo paano gumamit ng shadow puppets. Magtatanong si ate kung ano yung natutunan niyo sa One Matipid. Tapos, may mga prize, yung mga batang makakasagot. Gusto niyo ba yun? Sige. Ano yung title ng ating pinanood? Ano yung title ng pinanood natin na palabas? One matipid. Tama ba yun? Yay! May prize si ate. Bakit hindi nakaligo si one of yung mga classmates niya? Ano ba yung nangyayari pag biglang dumidilim? Brown out. Tama ba yun? Okay. Magbigay nga tayo ng example sa mga laro na hindi kailangan gamitan ng kuryente. Dumbbell po. Saranggola. Cock. Wow! Very good. Naglalaro ba kayo ng bigo? Tumbang preso. Sino ba kayo magtumbang preso sa inyo? Kayo ba? Katulad kayo ni Juan Matipid? Nagtitipid ba kayo ng mga bagay-bagay? Ano nga ulit yung mga kailangan natin gawin para makatulong sa ating mundo? Pag-recycle. Nagtipid ng tubig. Nagtitipid ng kuryente. Nagtitipid ng kuryente. Very good. Yung mga basura mo, ano ang gagawin mo? Tama. Ang mga basura natin, ilalagay natin sa tamang lagayan, Loida. Nanonood tayo ng TV at inaantok na tayo, dapat kung may setting na natin ng ilalagay natin. Ito natin na yung makatulog tayo ng Hindi ka maglaro ng PlayStation or gumagamit kayo ng kuryente. Maaari tayong maglaro sa labas na hindi gumagamit ng kuryente.